Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about humiliations of Christ. Ano ba yung humiliations of Christ? It refers to the lowly and sacrifice path He's willingly took. This incarnation, sufferings, death, and burial through fully God, He chose to stoop low, becoming human, enduring rejection and dying on a cross. He did this not because he had to, but because he loved us. His humiliation is not defeated. It is very road of our salvation. Through his suffering, we find peace. Through his death, we find life. So, sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ano ba yung mindset ng ating Panginoon? Ano ba yung sitwasyon? Ano yung kalagayan niya bilang bago siya nagkatawang tao? Who is very nature of God. Siya ay Diyos. Did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing, but taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance of a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So sa Tagalog, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni kay Kristo Jesus. Kahit nataglaya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So dito, pinapakita talaga yung talagang pagmamahal, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. And ang first station natin is Christ, the supreme leader of Christians. Jesus Christ is the head of the church, the supreme leader of Christians, humbled himself. So, yung ating Panginoong Jesucristo, sabi sa verse na to, who's being very nations of God, kahit kalaglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatili kapantay ng Diyos. Si Jesus, Diyos, pero hindi niya pinagpilitan maging kapantay ng Diyos. Siya'y nagpakumbaba, siya'y nagkatawang tao para iligtas tayo. At minsan mahirap intindihin to at napaka-imposibleng intindihin nito para sa mga taong hindi naniniwala. We have to believe the Father, Son, and Holy Spirit. May isang Diyos sa tatlong persona. Kumbaga equal, magkapantay. Now, si Jesus Christ, hindi niya considered yung pagiging kapantay niya sa Diyos Ama. Nagpakumbaba siya. Kaya, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan maging kapantay ng Diyos. Kusa niya itong binitawan at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. Nagpakumbaba siya. Siya na yung leader ng Christianity, pero nagpakumbaba. At yung Christians should be the most humble people in the world. Bakit? Kasi yung Kristo na ating sinasamba is the head of the church, the supreme leader of the Christians. Siya mismo, Diyos na nagkatawang tao. Binitawan yung pagiging kapantay. Kusa niyang binitawan yung pagiging kapantay ng Diyos. So, hindi ibig sabihin na huminto siya sa pagiging Diyos. Pero, binitawan niya. Kung yung glory ng Diyos, isinantabi niya muna. Siya ay piniling maging magkatawang tao. Diba? Ang tao, pag nagpakumbaba, ito yung pinaka-point. Dapat Christians tayo na inaangkin natin na tagasunod tayo ng Panginoong Jesucristo. Dapat tayo mismo yung pinaka-humble. Tayo na yung pinakamapagkumbaba sa lahat ng tao. Why?
Kasi yung master nga natin, yung Lord natin, nagpakumbaba eh. So, sabi nga ng Panginoon Jesus, John chapter 15, 13 to 17. Itatawag niyo akong guro, Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganun niya ako. Kung ako nga Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. So, sinasabi ni Jesus Christ ito, yung master dito, yung teacher nila dito, hinugasan ko yung mga paa ninyo, dapat kayo din magpakumbaba sa isa't isa. Imbis na kayo yung pagsilbihan, Panginoon na siya, guro na siya, pero siya yung nagsilbi. Kaya, dapat being Christian tayo na yung humble. Bilang Jesus Christ natin, nagpakumbaba at hindi madali maging tao kung Diyos ka na, pinili mo pang magpakatao. Alam mo yun. So, yung lahat, yung yukod, sinasamba ng mga anghel, pero nagpakababa na pwedeng latuhin, magpapako sa krus. Talagang dapat tumaling sa isipan natin bilang Christian na ideally, pinaka-humble na tao sa buong mundo. Unfortunately, maraming tao na maraming yung mayabang, di ba? At ako, aminado ako na mayabang ako. Tayo bilang Christian, dapat the more nakikilala natin ang Panginoon, dapat the more tayo naging humble. At habang lumalalim tayo, dapat lalo kang nahihiya sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo. So, dapat nagpapakumbaba tayo katulad ng Panginoong Jesucristo. So, lahat tayo, may direction tayo patungo sa pagpapakumbaba. Kagaya ng ating Panginoong Jesus. Christian should be the most humble people in the world. Word number 3, Christ's humility serve as a model all Christian must follow. Kasi, yung tao, mayabang yan, maangas. Pero, ang kadahilan bakit ang Panginoong Jesucristo nagkataong tao para ipakita sa atin na kailangan natin magpakumbaba. Para ipakita sa akin, ano ba talaga yung humility? Kaya sabi nga dito sa John chapter 13, you call me teachers and Lord. Tinatawag niyo akong Lord and teacher. And rightly so, that is what I am. Now that I am Lord and teachers that wash your feet, you should also wash one another's feet as set an example. Nagsiset si Jesus Christ an example that we should do what He have done for us para maging halimbawa siya at tularan natin siya. So, yung apply natin sa life natin is number 1, repudiate any sense of entitlement. Pag sinabing repudiate, iwaksi, itapon mo na yung mga sense of entitlement natin. Ano ba yung sense of entitlement natin? Katulad ng mga disciple, yung marami sa kanila, inisip nila, hindi ako mapagmataas, hindi ako ganito, hindi ako luluhod. Ito yung entitlement na walang ganun si Jesus Christ Siya yung naglagay ng tuwalya around His waist. At siya yung naghugas sa mga disipulo. Tatanggalin talaga yung sense of entitlement ng mga disipulo. Kasi yung master nila, nagpakumbaba. So, sa buhay natin, tanggalin natin yun. May ganun kasi tayong sense para feeling natin dapat naglilingkuran tayo ng kapwa natin. Feeling natin na dapat sir, ma'am ang tawag sa atin, sasaludo sa atin. Alam mo yung magbabaw yun. Pag hindi ka sinunod, ang sama-sama ng loob mo. Hindi yung Christ-likeness. Hindi yung halimbawa ng ating Panginoon. So, dapat lahat ng sense of entitlement natin, kahit nga yung pagsimpleng kamay, ayaw mo makipagkamay kasi iniisip mo, dapat mataas ka kaysa sa iba. Ganun, di ba? Tabuin na natin yan, iwasin na natin, itapon na natin yan. So, number 2, place yourself in the positions of Jesus. Si Jesus, siya yung pinakamataas, di ba? So, be an example like Him. Nagpakumbaba.
tapos prevent